Thank you Lord, araw na naman para purihin natin, pasalamatan, bigyan natin ng honor ang ating Diyos na buhay. Sarado muna tayo sa hanap buhay at unahin natin yung nagbibigay ng lahat. Praise God. Dati po, dyan lang kami sa labas, bangketa lang kami, dyan kami nagtitinda. Pero dahil ang Lord nakatingin sa puso natin, pagka tayo po ay pwede nang pagkatiwalaan, simula na po yan na para ibigay ng Lord yung mga bagay na noon din natin na aabot, din natin nakukuha. Pero dahil ang Lord gusto niya, alam natin yung ating dapat gawin, yung divine purpose, yung will ng Lord na maipakilala siya sa lahat ng tao. Kaya ganun kahalaga po ang Gospel of Jesus Christ. 1 Corinthians 15:1-4, Christ died for our sin, He was buried, He rose again on the third day, as the scripture said. But to believe is not enough. Right after we believe, we must obey the gospel. Acts 2:38, Then Peter said unto them, Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ang gospel po nagsisave in all aspects po sa buhay natin. Ililigtas tayo ng gospel na yan. Kasi lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng bigat, pinasan na po ng Lord para gumaan po ang ating mga dalahin, ang ating mga pasanin. Kaya papasalamat po ako sa ating beloved Bishop Louie, sa founding family natin, elders, leaders, deacons, sa buong Tugad Be the Glorians po, na kung saan nakita ko ang real life. Ang buhay po pala ay hindi nakabase po sa pera. Sabi nila, money answers everything. Hindi po totoo yan. Ang Diyos po talaga ang tunay na kailangan natin. Kasi kapag ang Lord nakilala mo, magkakaroon ka ng contentment, magkakaroon ka ng joy, magkakaroon ka ng peace. At yun po, fruit of the Holy Spirit po yon. Kaya pag humingi tayo sa Lord, permi niyan sinasabi, kung kayong mabubuting magulang, nagbibigay ng mabuti sa mga anak ninyo, what more our Father in Heaven, para hindi magbigay ng Holy Spirit. Kaya God bless.